Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang last part ng ating story. Pagkatapos ng namagitan sa amin ni Mang Ruben ng buong maghapon ay umuwi na siya. Ako naman ay nagkasikaso ng aking mga gamit. Habang inaayos ko ang lesson plan ko, ay biglang tinawagan ako ni Christia at parang humihingi siya sa akin ng tulong. Pero hindi ko siya gaanong marinig dahil malabo ang kanyang signal kaya agad ding naputol ang tawag. Lumipas ang mga araw at linggo. Simula nung huling tumawag sa akin ang kaibigan kong si Christia, ay wala na akong naging balita pa sa kanya. Agad kong sinabi ito kay Charmaine at sa iba pang naging kaibigan namin nung college. Meron kaming isang samahan noon ng mga kababaihan na nakakatanggap ng allowance every week. Lahat kami doon ay naging malapit sa kabila ng iba't ibang karanasan namin sa buhay. Hinabilinan ko si Charmaine na ingatan ang nakababatang kapatid ni Christia na si Krisha doon sa Bicol. Sa paglipas ng araw, napagdesisyonan namin ni Mang Ruben na sa aking apartment na siya tumuloy at hati na lang kami sa pagbabayad. Dahil din sa pagmamahal niya sa akin, kaya pinipigil niya ang kanyang sarili kahit na siya ay gigil na gigil talaga sa akin. Tuwing gabi ay di niya na ako inaabala pag gumagawa ko ng lesson plan. Sa halip, ay magiinom na lang siya at manunood ng TV namin. Hinahayaan ko na lang din siya sa mga gawain niyang yun. Isang araw, nabalitaan sa TV na nakitang patay na si Raven, ang mayabang kong manliligaw dati. At laking gulat ko noon habang nanunood ako sa balita. Babe, baka naman ikaw yung tumumba sa kanya. Pabiro kong sabi kay Mang Ruben. Oy, Nika, hindi ako ah. Matagal ko na rin hindi nakikita yan si school eh. Sagot ni Mang Ruben. Oo nga, babe. Binibiro lang naman kita. Sabay halik sa labi niya at haplos na rin sa harapan ng kanyang short. Nako naman iha, napakapilya mo talaga. Gusto mo bang matikman to? Halika nga. Nako babe, may 7 a.m. class ako ngayon eh. Tsaka na, okay? At bigla na lang niyang binaba ang short ko. Tsaka niya ako binuhat patungo sa kama. Hindi ako makapaniwala kay Mang Ruben. Wala talaga tong kasawa-sawa sa akin. Para akong madudurog sa sobrang gigil at sabik niya sa akin tuwing may nangyayari sa amin. Napapakagat-labi na lang ako habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Wala akong natatamasa sa kanya kung hindi alapaap. Hanggang sa marating na nga namin ang rurok. Maya-maya lang ay parehas na kaming hingal at muli ay pagod na pagod. Grabe yun, babe. Kung lagi kang ganyan, baka makabuo na tayo. Ang sabi ko sa kanya. Dapat nga eh, para makapagpakasal na tayo. Kinilig na naman ako sa sinabi niya. At hindi ko maiwasang bigyan siya ng matamis na halik bago kami tuluyang umalis sa bahay. Pagdating sa school, ay agad kaming naghiwalay. Hindi kami nagsasabay sa pagpasok sa paaralan sapagkat lihim pa talaga ang aming relasyon. Pagkatapos ng klase, magtatanghalian na ay tsinata ko ni Mang Ruben. Nasa kabilang bayan kami kumain para sabay naman kaming kumain. At pumayag naman ako. Pasensya ka na, Nika ha. Kung hirap ka sa setup natin. At sa malayo pa tayo kakain para lang magkasabay tayong kumain. Ayos lang, ano ka ba? Tara na, kain na tayo. Habang nagla-lunch kami ay panay ang haplos nito sa legs ko. Buti na lang at hindi kita ang ginagawang kapilyuhan sa akin ni Mang Ruben.
Maya-maya pa ay nagulat kami nang biglang may tumawag sa akin sa aking likuran. Si Jamie Gonzaga, isa sa pinakamaganda sa batch namin nung college sa accountancy department. "Hey girl, kumusta na?" Tanong niya. "Loko ka Jamie kumusta? Nagawi ka yata dito." Parang nasa mid kong sagot. "Dito lang din ako nagwo-work malapit dito sa Imos." "Teka, siya ba yung boyfriend mo?" Taas ng kilay niyang tanong. Oo. Huwag kang maingay Siya nga pala si Ruben. Ruben. Isa sa mga Diyos akong kaibigan, si Jamie. Hawig siya ni Iwamoto. "Hi po, Ma'am Jamie." Hindi niya inabot ang kamay ni Jamie kasi may mga kanin pa sa kamay ni Ruben. Hello po Ruben. Sabay ngiwing-ngiti ni Jamie. At bigla akong hinila ni Jamie papalayo, kaunti sa pwesto namin kay Ruben. "Saan mo nakita yan? Parang papa mo na yan Anong nasa isip mo At kailan pa kayo abera?" Tanong niya. "Shh, huwag ka maingay. Basta bago lang kami. At mahal ko siya, okay? Shut up na girl, okay?" Sabay ngiti ko kay Mang Ruben at thumbs up. Tanda na okay lang ang lahat. Anyway girl, buhay mo naman yan. At mukhang malaki naman yung kay Ruben Biro ba sa akin ni Jamie? "Nga pala, nakakausap mo ba si Christia?" Tanong niya. "Hindi na nga mula nung huli siyang tumawag." Tungkol saan ba yung napag-usapan niyo?" Nakausap ko rin through cellphone si Shermaine dati. Napakalabo talaga ng pagkawala niya Oo nga Palaisipan nga lahat sa pagkawala ni Christia. Tsaka alam mo, patay na rin pala si Raven. Hindi kaya may kaugnay ito sa samahan natin dati? Alam mo, ayoko ng pag-usapan yan. Tapos na yan At buwag na yung samahan natin na yun. I mean, yung mga nag-handle sa atin. Yes, na-enjoy natin yung mga panahon na yun, pero tapos na yun. Tapos na nga ba? Alam mong maraming nagkaka-interest sa atin noon, di ba? Marami sa kasamahan natin ang nahirapan kahit alam nating wala namang nakagalaw sa atin noon. Ewan ko kung totoong wala sa iba. Kaya nga hayaan na natin muna. Let the police investigate. O siya, tara kain na, huwag ka na mag-diet. Liliit yung hinaharap mo, girl. Ang biro ko kay Jamie. "Walang hiya ka talaga?" Sagot naman ni Jamie. Umupo na kami ulit sa lamesa at nakipagkwentuhan kasama ang boyfriend ko na si Mang Ruben. Pagkatapos kumain, ay naghiwalay na kami ni Jamie at bumalik na kami sa paaralan ni Ruben. Diniretso na naman niya ako sa CR. At doon nga ay gumawa na naman kami ng milagro. Pagkatapos noon ay nag-ayos na kami ng sarili para sa gawain namin maghapon. Gabi na at halos pauwi na ang lahat sa eskwelahan nang biglang pumunta sa klase ko ang isang matipunong lalaki na naka-uniforming polis. Siya ata ang imbestigador sa pagkawala ni Christia at pagkamatay ni Raven. "Magandang gabi, ma'am." "Police Verizon nga pala. May ilang katanungan lang tungkol sa pagkawala ng inyong kaibigan." "Sige ho, sir." Tugon ko sa gwapong polis. Pero syempre, hindi ko pa rin pagpapalit si Ruben, no? Biglang dumungaw sa bintana si Mang Ruben. At nagpatuloy naman sa pagtatanong si Mamang Pulis. Sa kabilang dako ay dumating din ang isang pulis sa bahay nila Jamie. Gabi at madilim na noon. Kumatok to sa pintuan. Makailang katok lamang ay lumabas ang isang napakagandang dalaga na litaw ang kaputian kahit madilim. "Magandang gabi ho, ma'am. May mga ilang katanungan lang po. Ako ang pulis na nakaatas sa kaso ng kaibigan yung si Christia." Gabi na po ang sabi ng babae.
Kailangan lang po talaga, ma'am. Ano po bang full name nyo? Jamie Gonzaga po. Dumating ang mga araw at buwan. Isang weekend ang dumating at humihirap na ang sitwasyon namin ni Mang Ruben. Kaya nagdesisyon kami na sa darating na linggo ay ipapakilala ko na siya kila mama at papa. Sabado ng gabi, kasalukuyan akong nagluluto ng bistek Tagalog. Abang si Mang Ruben ay nag-aayos ng sarili at tila nag-iisip kung ano ang sasabihin niya sa mga magulang ko. Kinakabahan ako, babe. Sa edad kong to, baka hindi na ako tanggapin ng magulang mo. Tanong ni Mang Ruben. Huwag ka lang ang kabahan dyan. Maging tapat ka na lamang at magiging okay din lahat, okay, babe? Ay, sana nga. Kinakabahang turan ni Mang Ruben. Ay nako, halika na't kumain na lang tayo. O sige, pero parang may iba akong gustong kainin eh. Ano yun? Tanong ko naman. At biglang tumayo si Mang Ruben. Niyakap at hinalikan niya ako ng banayad. Ngunit ang mga kamay niya ay kung saan-saan nakakarating. Maya-maya pa ay wala na kaming suot sa sarili. Hanggang sa tuluyan na naman naming tinugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Sa bawat may mangyayari sa amin ni Ruben, ay para talaga akong mababaliw. At aminado ako na kahit ilang beses na akong napagsawaan ni Ruben, ay hindi pa rin nagbago ang sabik at uhaw na dumadaloy sa aking pagkatao. Matapos noon ay nag-ayos na kami at kumain ng hapunan. Kinabukasan ay dumating ang linggo at maaga kaming umalis. Maaga pa lang ay nakarating na kami sa bahay at tila hindi nagulat ang aking mga magulang nang nakita si Mang Ruben. Matagal na raw nilang alam at naririnig ang mga chismis na may edad nga raw ang kasintahan ko. Kaya naman matagal na rin daw nila yung tinanggap. Ruben, pakiingatan mo sana yung aming nag-iisang dalaga, ha? Habili ni Mama kay Ruben. Opo, mahal na mahal ko po talaga siya eh. Dapat lang. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. At sana, bigyan nyo na rin kami agad ng apo. Ikaw din mahihirapan at matanda ka na eh. Sabat ni Papa. Nagtawanan kaming lahat sa tugon na yon ni Papa. Dahil walang kamag-anak si Ruben sa Cavite, ay kami-kami na rin ang nag-ayos kung kailan ang parating na kasal. Lumipas lang ang 2 buwan, ay itinakda na ang aming kasal ni Ruben. Isang buwan na rin na may nabuo na buhay sa tiyan ko. Araw-araw ba naman kaming sa kama nagpapakasasang dalawa? Tingnan lang natin kung wala talagang mabuo nun. Isang simpleng kasalan ang naganap. Nagsimula at idinaos ang kasal namin at munting salo-salo lamang ang naganap. Piling kamag-anak at kaibigan lang ang dumalo. Sayang nga lang eh. At wala si Kristia sa aming magkakaibigan. At hanggang ngayon, ay palaisipan pa rin ang bigla niyang pagkawala. Sa ngayon, ay dito na nagtatapos ang love story ko sa piling ng nag-iisang mister ng buhay ko.